Relate na relate ako! Kala, parang nahihilap na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga! More pa! Dear M.O.R. Iba ang kilig sa urig. Dear MOR, hello mga kamorkada, ako po pala si Ruby. 33 years old mula Makati City. Stress reliever ko po talaga ang program nyo, kaya naman sumulat ako ngayon para i-share ang story ko. Konting background lang po tungkol sa akin. Lumaki ako sa isang conservative na pamilya sa Batangas. Lumaki ako na bawal magsuot ng maikling shorts, bawal mag-makeup, at higit sa lahat, mag-boyfriend. Natuto lang akong mag-explore ng pagkababae ko nung naka-move out na ako sa poder ng mga magulang ko at kumikita na rin ng sarili kong pera. Para akong nakalaya sa preso at simula noon ay mas naging outgoing at wild ang lifestyle ko. Dito. Sure ka ba? Baka may biglang pumasok eh. PWD-CR to. Sa tingin mo merong PWD sa mga bagets na wagas pumarty dito? Sige na nga. First time mo bang gawin sa CR to, ha? Oo. You're in for a thrill. Sana nga. Bakit? Magaling ka ba? You'll see, huh? Ibaba mo yung pantalon mo. Anak nang! Ma'am, sir, nakita ko kayong pumasok kanina. Pakiusap, sa motel nyo na lang gawin yan. Anong gagawin natin? Nakakahiya. Ako lang nandito, kuya. Ginagamit ko pa tong banyo. Sir, may mga nakapila sa banyo. Pakibilisan. Sabi ko kasi sa'yo sa motel na lang eh. Kuripot mo kasi. Fine, bumasa tayo. Sir, ma'am. Yes po, palabas na. Hello, babe? Babe? No. Wala yun, babe. Meet na lang tayo doon sa may convenience store. Puntahan kita. Excuse me po, makikiraan. Uy, saan pupunta? Iinom sa ibang bar, tapos uuwi? Oh, paano yung... May alam ako isang place, pwede tayo doon. Seryoso ka ba? May jowa ka, hindi ako magiging homewrecker. Ilang minuto lang naman. Sira ulo, lumayo ka sa akin, cheater! Ay, bakit antok na antok ka? May pumuyat ba sa'yo kagabi, ha? Wala. Sus, ilang rounds yan? Wala nga, nasira lang yung gabi ko. At bakit? Kasi tong ka-hook up ko, gusto sa CR gawin for the thrill daw. Tapos nakita kami nung janitor na pumasok. Ay, na-Julie agad. Hindi lang yun, tinawagan pa siya nung jowa niya. At cheater pa. Teka, ikaw, bakit glowing ka? Nadiligan ka na naman? Oh, well, oo naman. Alam mo naman ako, mabenta. Grabe, sana all naman talaga. Alam mo, ikaw lang naman tong problema. Ikaw tong gusto ng relasyon, ng action, pero ayaw mo maghanap sa dating apps. 90% ng mga lalaki girl humaharot sa isang mga bar, dinidedma mo. Pag may nanliligaw naman sa'yo, 1 linggo pa lang binabasted mo na. So ano te, ano ba talagang trip mo? Oo na, ako na ang problema. Totoo naman. Ay, gusto ko lang naman ng lambing, ng cuddles, ng konting init naman sa buhay. Maghahanap ka pa ng init, napakainit na dito sa Pilipinas. Sobrang pilosopo mo talaga, no? Eto na lang, may kakilala ako. Naghahanap ng someone. Jika ba? Gwapo ba? Aba malamang. Ikaw lang naman ang kaibigan kong pangit. Ibubuhos ko sa'yo tong kape ko eh. Chas, syempre gwapo. Kaso, mas maliit sa'yo. ay! Oh, tingnan mo yan. Ganyan ka kasi ka-arte kaya wala makakuha ang boylet. Joke lang. Sige na, okay na. Patingin ng pictures. Ito. Oh. Ayun na fair. Gwapo ha. Ano, Jika? Pakilala kita. Sige, game. Basta walang commitment ah. Wala. Pareho kayong allergic doon. Mga kamorkada, aminado naman po ako na init lang ng katawan ng habol ko. Matagal na akong walang nakakasama sa kama, kaya naman sabik na sabik akong makakilala ng lalaking isa-satisfy
ang mga pangangailangan ko. Sa isang araw ng pagchat namin ni Rocky, mukhang okay naman lahat. Minsan lang talaga iramdam ko ang pagiging mahangin niya at aaminin ko, nakaka-turn off. Pero sabi ko nga, kahit medyo may red flag siya at kahit mas maliit sa akin, okay lang. Basta't expert sa kama, pasado na. Hindi ko naman inasahan na kahit ang baba na ng standards ko, madi-disappoint pa rin pala ako. Tagal halos 1 oras ng late to Jess, taga-tawi-tawi ba tong tropa mo? Bakit hanggang ngayon wala pa? Antok na ako, gutom na rin ako. Hi, Ruby, tama ba? Oo, Ruby, yung friend ni Jess. Rocky, tama ba? Oo, sorry na late. Medyo traffic kasi. Akala ko sabi ni Jess malapit ka lang dito. Binanggit niya yun? Oo, malapit lang dito yung bahay namin pero kasi may dinaanan pa ako sa Mandaluyong. Work? Hindi, sa tropa ko lang. Okay. So, nice to finally meet you in person. Buti, nakita rin tayo, no? Parang ang tagal din nating magka-chat. Ikaw naman, 4 na araw pa lang Matagal na yun, May mga nakachat ako dati. Gusto, meet up agad eh. Well, busy rin kasi ako. Ang dami kong inaasikaso. Well, I'm happy na ngayon nakita na kita in person. Sana hindi ka na-disappoint sa nakikita mo ngayon. No, you're exactly my type. Wow, parang hindi ka ganyan ka-straightforward sa chat Nasa harap ko na yung opportunity eh. Ayaw ko nung palagpasin pa. Pina-flatter mo naman ako masyado. Paalala ko lang sinabi ko sa'yo una pa lang na ayoko ng commitment. Ako rin naman eh. Casuals lang tayo. Gusto mo, kumuha na tayo ng kwarto dito sa hotel eh. Ang bilis mo naman, hindi ba tayo kakain muna? Mag-uusap ng konti? I have the stamina. Baka ikaw, kailangan mo muna kumain. Malamang, 1 oras mo ba naman ako pinaghintay dito eh? Ano yun? Wala. I think kailangan ko munang kumain. Hindi pa rin kasi ako naglo-lunch eh. O sige, order ka na, sagot ko. No, hindi na. Okay lang. Sige na, please. Bayad ko na sa'yo. Bayad? Wala ka namang kailangan bayaran Kasi sa totoo lang, hindi ko rin naman talaga in-expect na mag-a-agree ka to meet with me. Madalas kasi, women like you, kung umarte sila, parang they're out of my league. Women like me? Oo. Older, career-driven, 6-digit salary, independent women. Older? Bakit? Ilang taon ka na ba? 25. 25? Anak na putya ka, Jess! May issue ka ba sa 25? Ano nga ulit tinapos mo, Rocky? Actually, delayed ako sa college so nagtithesis pa lang ako. Random question lang. Ilang beses ka naglalaba sa 1 linggo? Ha? Laba. Tuwing kailan ka naglalaba? Wala. Yung mama ko yung naglalaba ng mga damit ko. Okay. Issue ba yun sa'yo kung sino yung naglalaba ng damit ko? Hindi nabanggit sa akin ni Jess na 25 ka lang. Magiging honest ako sa'yo. Ayoko ng bata. Hindi mo rin nabanggit sa mga chats natin na nasa college ka pa. Ang nabanggit mo is working ka na. Nag-freelance ako. Rocky, I'm sorry pero hindi ko talaga kaya. 32 na ako. Ang hanap ko is someone more mature than me at no offense. Mas matangkad din sana. Aray Sorry. Pass talaga ako sa mas bata. Umuwi ka na lang at tapusin mo yung thesis mo. Dapat sinabi mo agad. Malay ko bang 25 ka? The heck? Bye, Rocky. Nice meeting you. Ruby? Ay! Ruby! Uy, kamusta? Justin, ikaw na yan? Nagbinata na ba? Grabe, hindi kita nakilala. Anong ginagawa mo dito? May kinita lang ako. Bye, Justin. Next time uli. Sure, message mo lang ako. Girlfriend mo ba yon? Hindi, na-meet ko lang sa Tinder. Grabe, Tinder ka na lang ngayon. Parang dati. Ikaw si Mr. Study First. Tagal na nun. Ibang-iba na ako. Halata nga. Dati parang pwede kang tangayin ng hangin dahil sa sobrang payat mo eh. Ngayon,
Parang pwede kang makipagsuntukan kay Superman. Yung humor mo, hindi pa rin nagbabago. Parang ikaw pa rin si Ruby nung high school. Grabe ka naman. Nag-mature naman ako, no? Ay, sorry naman. May lakad ka ba? Gusto mo bang kumain? Naku, may lakad ako eh. Next time na lang. Message mo ako sa Facebook. Sige, sabi mo yan, ha? Oo naman. Una na muna ako Medyo hinahanap na ako sa trabaho eh. Sige, bye. Bye, Ruby. Una, disappointment talaga si Rocky. Apakaliit na nga, saksakan pa ng yabang. Pangalawa, isang revelation si Justin. Hindi ko in-expect na ang nerdy at payatot kong classmate noon mukha ng heartthrob ngayon. Na-surprise talaga ako nung nakita ko siya. Ibang-iba na yung boses niya, pati yung tono ng pagsasalita niya. Aaminin ko rin, type ko at ilang beses kong pinag-isipan kung i-chat ko pa rin ba siya para ayain mag-lunch o dinner. Pero nahiya man akong i-chat siya, tadhana na pala ang maglalapit sa aming dalawa. Ruby? Ruby, wakey! Sino yan? Si Jess! Pabukas naman, baka i-report na ako ng mga kapitbahay mo dito. Aga-aga? Tanghali na. Anong trip mo? Wala ka bang date ngayon? Wala, sawa na ako sa kanila eh. As if naman. Mabis ka. Bakit? Sama mo ako. Saan? Bar hopping tayo. Ayoko, dadalhin mo ko doon tapos kapag may nakita kang bet mo, iiwan mo ko. Hoy, hindi. Kailan ko ginawa yun? Maraming beses. Iba to. Sige na. Bayad mo na sa akin kasi pinayak mo yung tropa ko. Hindi mo naman kasi sinabing 25 years old yung tropa mo na hindi maalam maglaba at ni hindi pa graduate ng college. Eh, malay ko naman kasing mahalaga yun sa'yo. Sabi mo naman kasi casuals lang, no commitment. Akala ko naman kasi bembang lang ang habol mo, tapos pa rin pala ng standards mo. Hindi ako papatol sa mas bata. Period. Okay. O, sige na. Hindi na. Pero sure ka ba talagang hindi ka sasama? Ayoko nga. Tapos na ako sa party face ko. Akala mo naman nagka-party face talaga eh. Di ba sabi mo nga dalagang Pilipina ka? Oh, ngayon mo lang nga na-explore lahat ng mga bagay, hindi mo pa na-explore nung bata ka? Eh, kasi baka mamaya mangyari na naman yung nangyari last time eh. Hindi yan. Sige na, please. Alam ko naman naharot ka lang din dun eh. Ano mo nang kapalit? Ay, Diyos ko, yun na naman siya. O sige na, sagot ko ang lunch at dinner mo. Thank you. Isang 4-cheese pizza lang at saka coffee float. Apaka-tribida. Gusto mo lang ding humarot eh. Gosh, it tastes so good. Bakit mo? Pinapasok mo yung sa pantalon ko. Bakit? Ayaw mo ba? Gusto. Akala ko lang sa hotel natin gagawin yan. Mag-hotel pa? Pwede naman dito eh. Ibaba mo na yung pantalon mo. Mukhang gising na siya. Oh. Ay, utik! Sino yun? Pre, pabukas naman. Knock-out na tong si Dale, oh. Uwi na natin. Sige pre, wait lang. Sorry. Ituloy na lang natin to next time. Bibigay ko sa iyo yung number ko. Hindi na. Uwi na rin ako. Ingat kayo. Uy, sino yun? Ruby! Justin? Wow, party girl ka na rin Hindi, sinamahan ko lang yung best friend ko. Siya yung todo party dito. Ikaw, ba't di ka pumaparty? Inaantok na ako eh. Ikaw? Hindi ako sinipot ng kausap ko eh. Bakit ka nga pala nandito? Wala lang. Gusto ko lang magsaya ngayong weekend. Anong klaseng saya ba yung hanap mo? Basta. Nako narinig ko na yan. Secret ko na lang kasi kung anong klaseng saya yung gusto ko.
Pumarty ka na dyan. Walaan ko. Naghahanap ka ng ka-casuals, no? Hindi ko sasagutin yan. What if may suggest ako sa'yo? Ano? Paano kung ako na lang? Seryoso ka ba? Yes, no commitment. No strings attached. Init lang sa katawan. Ikaw masunod kung kailan. Justin! Seryoso ako. Pwede mo akong gamitin. You are so beautiful, I wanna do it right. Don't wanna scare you off, but I just can't fight the impulse. I'm almost cool like this close. You got me like a hurricane, you blow my mind. It's like my hands got a mind on its own. I went and picked up the phone, hoping you answer back. You make me girl, you make me crazy, got this impulse. I'm almost cool like this close. You got me like a hurricane, you blow my mind. It's like my hands got a mind of its own. I went and picked up the phone, hoping you answer back. You make me impulsive. No 3-day rule 'cause of you. I'm already missing you. You make me impulsive. My mind wonders what it's what it could be if you let me love you. You make me impulsive. My mind wonders what it's what it could be if you let me love you. You make me impulsive. It's like my head's got a mind of its own. I went and picked up the phone, hoping you answer back. You make me impulsive. You make me no 3-day rule 'cause of you. I'm already missing you. Hoping you answer back. You make me impulsive. My mind wonders what is what it could be if you let me love you. You make me impulsive. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Maling akala. Siyempre, hindi na ako nagpakipot pa. Nag-agree ako agad kay Justin. Friends with benefits ang atake. Nag-set kami agad ng rules. Bawal ma-attach, bawal mahulog. Fun sex lang. Mananatili kaming magkaibigan at syempre, ako ang masusunod kung saan at kailan kami magkikita. Pumayag naman siya at pagkatapos nga noon ay naging madalas ang pagkikita namin. Ginawa namin sa kung saan-saan. Sa kotse, kondo, sa CR, kung saan kami aabutan ng pangangailangan. Ruby,
John. Bolero. Totoo yun. Eddie, thank you. May gagawin ka ba sa isang araw? Sa Sabado? Wala naman. Maliban na lang kung may plano ka pa para sa akin. Meron. Marami. Same time? Same time. Pero okay lang ba kung sa kondo ko naman? Depende. Marami ka rin bang plano para sa akin? Maraming marami. Kung ito kaya? Parang hindi ko bet. Pumili ka ng iba. Ang dami-daming lingerie dyan eh. Ano bang mas magandang kulay? Black or red? Parang maganda tong red na lace. Or itong red na lang na may ribbon? Ay, ang ganda, Rubin! Bagay ba? Bagay na bagay. Pero alam mo, anong sense niyan kung uhubarin naman yun kagad sa'yo? Wala, pampa-excite lang. Ay, alam mo, mas exciting. Pumunta ka sa kwarto niya nang walang suot na undergarment. Ay, gawin mo eh! Huwag pala tayo masyadong maingay. Ang sama ng tingin sa atin ng isang tita mo. Inggit lang siya. Baka wala siyang aksyon sa buhay. Tama. Bayaran mo na nga yan para magka-action ka, no? Hi, Mademoiselle. Wow! Ano to? Candlelight dinner. Bakit may paganito? Ayaw mo ba? Gusto ko ma-feel mo na special ka. Na hindi lang katawan ang habol mo sa akin? Medyo nagkasundo na tayo na yun lang ang habol natin sa isa't isa, di ba? Eh di, bakit ka may pa candlelight dinner? Ayoko lang napupunta ka dito na magse-sex lang tayo tapos aalis ka na. Gusto ko may konting romance naman. Pep. No strings attached, di ba? Hindi naman ibig sabihin nun, hindi na ako pwedeng maging romantic, di ba? Well, pwede bang mamaya na yan? After ng round 1? Kumain na ako eh. Pwede naman. Wait, May problema ba? gusto ko ikaw ang bida tonight. Anong ibig mong sabihin? Barin mo nga yung dress mo. Okay. Ano yan? Bakit mo tinatanggal yung necktie mo? Okay lang ba kung itali ko yung mga kamay mo? Basta masasatisfy mo ako. Pwede mong gawin ang kahit ano. Talikod ka na sa akin, okay? Binili mo ko ba itong lingerie na to para sa akin? Yes! Good girl. Magagalit ba kung sisirain ko siya ngayong gabi? No! Good. Ang ganda mo, Robin. Pumunta ka na sa kama. Mga kamorkada, naging mas madalas pa nga ang pagkikita namin ni Justin at mas naging sweet din siya sa akin. Tuwing darating siya ay lagi siyang may dalang bulaklak at iba't ibang regalo. Minsan chocolates, fruits o kahit anong kinakrave ko. Bukod doon, naging madalas din ang paglabas namin.
Nanonood kami ng sine, kumakain sa labas, at gumagala sa kung saan-saan. Sobrang sweet ni Justin sa akin at sobrang bait niyang tao, kaya naman unti-unti akong nalilito kung ano ba talaga kami. Hindi ko namalayan na nahuhulog na rin pala ako para sa kanya. Hello? Hi, Miss Pretty. May lakad ka ba ngayon? Wala naman, bakit? Wala lang. Hindi kasi natuloy yung meeting ko sa office so may free time ako. Bigla. Gusto mo bang... Ang aga pa. Gusto mo bang gumala na lang muna? Pwede. Sundin kita. Gala tayo sa Rizal. Rizal? Oo, maraming date spots doon. Sige na, please. I-reward naman kita pagkatapos eh. Basta siguraduhin mong masarap yung kakainan natin, ha? Kailan ba hindi naging masarap ang kinain mo kapag kasama mo ako? Sira ka talaga. Sige na, magbihis ka na. 30 minutes, nandiyan na ako. Okay, see you. See you. Nandito na tayo. Wow! Ang ganda ng view, di ba? Masarap din ang pagkain dito, promise. Parang ang dalas mo dito, ah. Oo naman. Favorite spot ko to eh. Ilang casuals na nadala mo dito? Ikaw pa lang. Kahit nga yung girlfriend ko dati, hindi ko dinala dito eh. Bakit naman? Ewan, sobrang magkaiba kasi kami ng gusto nun eh. Anyway, huwag na natin siyang pag-usapan. May ibibigay muna ako sa'yo. Ano yan? Red Rose. Aw, thank you, Justin. You're welcome. Ready? Chivalry is not dead talaga. May nalalaman kapag pagbubukas ng pinto para sa akin. Pinapractice lang kita. Saan? Para kapag nagka-boyfriend ka, mas mataas na yung standards mo. Mataas naman talaga yung standards ko eh. Pasok ba ako doon? Hindi nga lang yun yung napasok mo eh. Tara na nga sa loob. Anto ka na? Medyo sumobra ata yung nakain ko. Sabi ko sa'yo, ang sarap dito eh. Oo na, naniniwala na ako sa'yo. Gusto mo na bang umuwi? Or pumunta sa kotse? Or mag-hotel? Actually, okay lang ba sa'yo kung tumambay muna tayo dito saglit? No sex muna. Gusto lang kitang makakwentuhan ng mas mahaba pa. Di ba sabi ko nga sa'yo, ikaw ang masusunod. So kung gusto mo magkwentuhan lang tayo dito, pwedeng-pwede. Patay! Bakit? So, nahuhulog ka? Ewan, feel ko. Feel ko rin. Kasi ang bait niya, hindi lang siya gwapo at magaling sa kamay. Kapag magkasama kami, sobrang sweet niya. Lagi siyang may dalang bulaklak, pinagbubukas niya ako ng pinto, siya nagdadala ng mga gamit ko, pinagluluto niya ako, may substance siya kausap, magkapareho kami ng humor, lahat na! Patay nga. Patay na patay. Nafo-frustrate ako sa sarili ko eh. Ako tong mayat-mayang nagsasabi na no strings attached, no commitment. Tapos, ito, ako tong mahuhulog. Oo, B. Parang kang sira. Ay, thank you ah. Alam mo kung ako sa'yo, ititigil ko na yung pagiging friends with benefits nyo. Ayoko! Gaga! Kapag lalong lumalayang feels mo, kapag lalo kang na-attach, mas mahihirapan kang tapusin, girl. Tapos ano, aasa ka na baka same din yung feelings niya. Eh, paano kung hindi? Eh di masasaktan ka na naman, iiyak ka na naman, mahirapan ka na naman pumasok sa relasyon. Ay, teka lang, teka. Kumalma ka.
Ang dami mo agad sinabi eh. Basta, Ruby, sinasabi ko sa'yo, hanggat maaga pa, tapusin mo na. Baka kasi magulat siya eh. Mas okay nang magulat siya kaysa masaktan ka. Feel ko naman kahit anong maging reaksyon niya, masasaktan pa rin ako. Alam mo girl, dalawa lang kasi yan. Magugulat siya, tatapusin niyo yung setup niyo, at makakapag-move on ka kagad. Or, same kayo ng feelings, gusto ka rin niya, at pwede niyo seryosohin yung relasyon ninyo. Either way, wag mo nang patagalin, please lang. Alam mo, yung may part sa akin na umaasa na sana same yung feelings niya. Kasi siya naman yung naunang magpakita ng romanse eh. Yung laging nakikipagkita para sa mga dates, nagbibigay ng mga regalo at kung ano-ano pa. Ruby, minsan yung mga lalaki, kung sino pa yung pinaka-sweet, sila pa yung walang intensyong makipagrelasyon sa'yo. Mga kamorkada, nung na-realize kong may feelings na talaga ako para kay Justin, sinubukan ko muna siyang iwasan. Hindi muna ako nakipagkita sa kanya ng halos 2 linggo para makapag-isip-isip kung ano ba talagang gagawin ko. Maraming beses siyang nangumusta at nag-aya, pero dahil gulong-gulo ko sa feelings ko, hindi ko siya sinagot hanggang sa makapagdesisyon ako na aamin na ako sa kanya. Tama si Jess. Kung hindi niya tanggapin, at least hindi pa rin ganong kalalim yung feelings ko. Kung tanggapin niya, edi may chance ako for a relationship. Either way, kailangan ko nang sabihin sa kanya. Justin, busy ka ba? Para sa'yo? Hindi. Anong sa atin? Tagal mo di nagparamdam ah. Pwede ka ba mamayang gabi? Oo naman. Kondo mo o kondo ko? Kondo ko. Okay. Message ako pag malapit na ako. Sige, ingat ka. May kailangan din pala akong sabihin sa'yo. Ano yan? Basta, pagdating mo na lang. Justin, saglit lang, kumalma ka muna. Sorry. Kung ano man sasabihin mo, pwedeng mamaya na yan. Ngayon na muna. Please, kailangan kita ngayon, na-miss kita eh. I love you. Ha? Nag-I love you ka ba? Sorry. Tubig oh. Gusto mo? Hindi na. Sure? Oo. Wala ka namang ibig sabihin doon, di ba? Saan? Sa I love you. No. Ruby. Sorry. Akala ko ba no feelings? No strings attached, di ba? Hindi ko napigilan eh.
Wala ka man lang bang naramdaman sa daming beses nating magkasama? Ruby, sex lang yun. Justin, yung flowers, yung sweet words, yung acts of service mo, yung random dates natin, anong tawag mo doon? Friendship, Ruby. Yun yung tawag doon. Di ba simula pa lang naman, sinabi na natin sa isa't isa, hindi tayo mahuhulog. So anong gagawin natin? Ruby, gusto kita. Pero hindi sa paraan na iniisip mo. Alam ko. Kasalanan ko na nahulog ako sa taong sex lang ang habol sa akin. Ruby, huwag ka naman ganyan. Huwag mo naman ako i-guilt trip. Yun yung kasunduan natin, di ba? Yun yung meeting ng casual, ng friends with benefits. Ikaw pa ngayon lagi nagsasabi, no commitment. Di ba? Hindi kita sinisisi, okay? Nafro-frustrate lang ako sa sarili ko. Naiinis ako kasi umasa ako. Kasi yung mga taong naghahanap ng casual sex, hindi ka nila dadalhin sa mga dates. Hindi sila makikipag-deep talk sa'yo. Hindi sila matutulog sa kondo mo para ipagluto ka ng breakfast sa umaga. Hindi sila nagbibigay ng flowers o susunduin ka sa trabaho. Hindi sila ganon, Justin! I'm sorry kung pinaasa kita. Hindi ko naman i-expect na ganun yung magiging resulta ng lahat ng ginagawa ko. Alam mo, to be honest with you, may iba akong gusto. I'm so sorry kung hindi ko kayang i-reciprocate yung feelings mo. Siguro tapusin na lang natin to lahat ngayon, Justin. Kasi mahihirapan lang tayo pareho. Mahihirapan lang ako. I'm sorry, Ruby. Hindi ko talaga intensyon na, paasahin ka. Gaya ng sabi ko sa'yo nung una, ikaw ang masusunod sa setup na to. So kung sa tingin mo, mas makakabuti na tapusin na natin lahat ngayong gabi, hindi kita pipigilan. Kunin mo na lahat ng gamit mo, Justin. Umuwi ka na. Mga kamorkada, sinabi ko sa sarili ko na hindi pa ganun kalalim yung feelings ko. Pero ang sakit pa rin pala. Tama si Jess. Pagkatapos nun, umiyak na lang ako ng umiyak. At hanggang ngayon, hirap pumasok sa panibagong relasyon. Alam kong kasalanan ko. Sino ba naman kasing tanga ang mai-inlove sa taong katawan lang ang habol sa'yo? Sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ba talagang gusto ko, kaya isinasantabi ko muna ang buhay pag-ibig at mas nagpo-focus na lang muna sa career at sa sarili ko. Siguro ay lesson na rin to sa akin para wag masyadong ma-attach. Na kung papasok ako sa relasyon, yung siguradong magiging seryoso na. Dito ko na po tatapusin ang story ko. Maraming salamat po sa pakikinig. Lubos na gumagalang, Ruby. If our hearts changed in the middle of the thunder, if we had just stopped and thought for a second about the risk we take, if it was all worth the wait, because this weight I feel, it feels so unreal. My heart starts turning
Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Maling akala. Relate na relate ako! Kala, parang nai-inlove na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga! More pa! Dear M.O.R. Iba ang kilig sa orig. Dear M.O.R. Hi mga kamorkada, ako pala si Abby, late 30s, isang negosyante. Matagal na ako nakikinig ng inyong programa at ngayon sumulat ako para isalaysay ang sarili kong kwento. Isa ako sa mga taong kung tawagin ng iba ay matandang dalaga. Sa edad ko kasing to ay wala pa rin akong asawa, wala akong jowa at sa totoo lang, wala na rin akong balak pang pumasok sa relasyon. Ang lungkot, di ba? Hindi naman ako parating ganito. Kagaya ng marami, minsan din akong nagmahal at nasaktan. Paghihintayin mo ba talaga ako, Tim? Shh! Konting pasensya lang. Nasa elevator pa tayo. Masyado ka namang play safe. Kalma ka lang, okay? Makakatikim ka rin. Wait lang. Kukunin ko ng susi. Okay, please, please. Baba mo na yung pantalon mo. Mukhang gising na siya. Kanina pa. Ang aga pa. Good morning. Morning. Bumangon ka na. Gawa ko ng breakfast. Wow, ang gentleman mo naman for a one-night stand. Di naman kailangan maging one-night stand lang eh. Pwede mo akong tawagan anytime. Kung kailan mo kailangan ng pampainit ng katawan. Parang nag-enjoy ka naman masyado kagabi. Oo naman. Ikaw ba? Nag-enjoy? Oo. Pero sorry kasi hindi na ito mauulit. Huh? Bakit naman? May boyfriend ka ba? Wala. Pero aalis na ako ng Maynila. Mag-a-abroad ka? Hindi. Uuwi na ako sa probinsya namin. Pwede kitang bisitahin. Ganun ba ako kagaling? Joke lang. Taga-saan ka ba? Siargao. Wow. As in dun ka lumaki? Yep. Alam mo, ngayon lang ako nakakilala ng taong sa Siargao lumaki. Kasi sigurado akong lahat ng naririnig mo tungkol sa Siargao kung gaano karaming afamang nandun. Mismo. So, kaya ka ba babalik dun kasi afam na ang hanap mo? Pwede naman. Di ka ba nag-enjoy sa akin? Huwag kang masyadong hayok sa validation, Tim, okay? Magaling ka. Sige na. Babalik ako ng Siargao kasi wala na akong dahilan para manatili dito sa Maynila. Aasikasuhin ko yung negosyo namin doon at doon na rin ako magtatrabaho. Okay, well, good luck sa'yo. At sana lumago yung negosyo mo. Thank you. Ate Apple! Pakibukas naman ang gate! Abby? Apo! Abby!
Ate Apple! Naku, ang tagal mong hindi umuwi. Ang dami mong utang na kwento sa akin. Pwede bang magpahinga muna ako? Naku, hindi. Akin na yung iba mong mga dala. Gutom na ako, Ate Apple. May pagkain dyan. Magkukwento ka habang kumakain. Ang desisyon mo naman. Halika dito. Ate Apple, mamaya na. Ay naku, hindi. Halika. Ayan, may adobong pusit, may ginataang langka, tsaka sinangag. Namiss ko to. Abby. Anong nangyari? Wala. Paano wala? Di ba nag-iipon na kayo ng pampakasal? Saan naman kami magpapakasal dito? Sabi mo sa Thailand. Kaya nga malaki yung iniipon nyo, di ba? Wala eh. Napagod ako. Pinairal ko yung pride ko, so ngayon wala na kami. Ikaw na bata ka. Gusto kitang sabunutan eh. Ikaw ang nakipag-break o siya? Ako. Uy, bakit ikaw yung naiiyak ngayon? Kasi nare-realize kong mali ako. Mali na, nakipaghiwalay ako. Wild. Ganyan ko i-describe ang sarili ko pagkatapos ng breakup ko. Lahat ng pwedeng maka-hook up, pinatulan ko. Lahat ng alak, ininom ko. Lahat ng club na pwede kong puntahan, pinuntahan ko. Nung una, sabi ko, ito pala yung feeling na maging malaya sa isang relasyon. Pero sa totoo lang, nilulunod ko lang sa bisyo ang sarili ko para matakpan lahat ng lungkot ko. Sa totoo lang kasi, hindi ko naman kailangang lumaya. Hindi naman toxic yung partner ko. Naghanap lang ako ng bago. Natakot ako mag-commit. Naduwag ako at iniwan ang relasyon ko. Abby, maghahapunan na. Andiyan na sina Papa? Wala pa, sa shop daw sila kakain. Baka sa labas na ako kumain, Ate Apple. Lalabas ka? Ate Apple naman. Ang ganda-ganda na suot kong dress tapos itatanong mo sa akin yan? Aba, malay ko ba kung naggaganda-gandahan ka lang dyan? Ikaw talaga? Saan ka ba pupunta? Sa labas nga. Para naman may experience ko ang nightlife dito. Mag-iingat ka, ha? At bawal mag-uwi ng afam dito, magagalit ang papa mo. Lalo ngayon na... Alam mo na, sumama rin yung loob niya nung nag-break kayo ni Flor. Alam mo namang botong-boto yun kay Flor. Alam mo, kung namimiss mo siya, huwag kang gumamit ng ibang tao para takpan yung lungkot mo. Galit pa rin siya sa akin eh. Aba, malamang. Makipag-break ka ba naman ng walang maayos na dahilan? Hindi ba maayos sa dahilan yung hindi pa ako handang magpakasal? Ang mga taong hindi na handang magpakasal, pinopuspo ng kasal. Hindi break agad. Oo na, gets ko ng kampi ka kay Flor. Malamang. Kaya sinasabi ko sa'yo, Abby, ha? Yung pagpaparty mo na yan, hindi yan ang sagot sa problema mo. Tutulog kang nagkukunwaring masaya, gigising kang malungkot pa rin. Kasi hindi naman nawala yung problema mo. Aalis na nga ako. Humahaba na naman yung homily mo eh. Oh, sige na, ingat ka doon. Bye! Bye-bye. Ang ganda mo, Abby. Tingin ka lang sa akin. Okay ka lang? Nag-enjoy ka ba, ha? Sure? Yep. Saan ka pupunta? Uuwi na. Ayaw mo ng round 2? No. May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? No, wala. Kailangan ko na lang talagang umuwi. Oh, okay, sige. Bye. Bye.
Hello? Hi. Abby? Hi, Flor. Anong pakuluto? Wala. Abby, 2:00 na ng madaling araw. Oo nga. Sorry. Kung magtitrip ka, pwedeng wag naman sana sa gantong oras. Natutulog yung tao eh. Hindi ako nagtitrip. Namimiss lang kita. Pucha, makikipag-break ka, hindi mo naman pala kayang panindigan. Sorry na, namiss lang kita. Naalala ko kasi yung huling beses na andito ako sa Siargao. Magkasama pa tayo. Nakainom ka ba? Konti. Ano bang kailangan mo, Abby? Sex? Pera? Atensyon? Di nakakatawa tong ginagawa mo eh. Ikaw yung kailangan ko. Sana kaya mo ring sabihin yan pag walang alak sa sistema mo. Hindi ako lasing, Flor. Hindi ka nga lasing. Loko ka lang talaga. Ay. Kung ano man ang mga masasakit na salita na binitawan ni Flor, deserve ko naman. Hindi lang ako tanga, sira ulo pa. Nakipag-break ako kasi sabi ko, gusto ko ng bago. Gusto kong gawin lahat ng bagay nang ako lang mag-isa. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko mag-explore nang hindi nakatali sa isang relasyon. Hindi ko naman pala kaya. Hahanap-hanapin ko pa rin naman pala siya. Oh, Ano to, Ate Apple? pampatanggal ng hangover. Wala akong hangover. Hindi naman marami yung nainom ko kagabi. Eh, bakit ganyan yung itsura mo? Nakausap ko si Flor kagabi. Sinabihan akong loko. Eh, ano nga ba? Gusto ko pa rin siya, Ate Apple. Gusto kong bawiin yung desisyon ko, kaso hindi ko na alam kung paano eh. Alam mo yang si Florence, matalas lang yang magsalita pero kapag nakita niyang gumagawa ka talaga ng paraan para makuha siya pabalik, for sure, lalambot ulit ang puso nun. Parang hindi naman. Kailan ka ba niya hindi napatawad sa lahat ng kasalanan mo? Ang laki nga ng kasalanan ko ngayon eh. Pero gusto mo pa rin ba siya? Oo naman. Bakit nagmumukmuk ka dito? Bakit hindi mo siya harapin at gumawa ka ng paraan? Grabe ka namang mga real talk, Ate Apple. Mayat-mayat kang umiiyak eh. Walang magagawa yung pagmumukmuk mo. So anong gusto mong gawin ko? Harapin mo nga. Kanina pa sinasabi eh. Lilipad ako papuntang Maynila. Ano pa nga ba? Uy! Babe. Wait, Florence! Abby, wag kang gumawa ng eksena dito ha, please lang. Mag-usap tayo, please. Nag-usap na tayo. Nakipag-break ka, ang sabi mo ayaw mo na, pagod ka na. Yun na yun, umalis ka na. Mali ako. Please, isang chance lang. Mag-usap tayo ulit. Abby, matuto ka namang panindigan yung mga desisyon mo sa buhay. Ayoko. Loko-loko ka pala eh. Oo nga. Loko-loko ako, mali ako, letsugas ako, lahat na. Gusto ko lang ayusin yung tayo. O baka gusto mo lang ng sex? Hindi yun. Bakit mo ako ginugulo? Pwedeng konting tahimik naman. Rinig na rinig kayo eh. Sorry po. Halika nga dito sa loob. Flor, kung gusto mo akong lumuhod, magmakaawa, gagawin ko. Gagawin ko lahat, sabihin mo lang. Hindi ako masokista, okay? So ano nga pwede kong gawin? Wala. Itigil mo to.
Pinapahirapan mo lang ako eh. Pinapahirapan mo lang rin yung sarili mo. Natakot ako, okay? Inisip ko na ang dami ko pang gustong gawin sa buhay, na hindi ko pa kayang magpakasal. Hindi ko pa kayang pabirme sa isang lugar na masyadong maikli yung 3 taon nating relasyon para mag-isip agad ng kasal. Pero ngayon, alam ko na mali ako kasi lahat ng gusto kong gawin sa buhay, gusto ko kasama kita. Na mas gusto kong tumambay sa bahay kung kasama kita. Na ikaw yung gusto kong makasama hanggang sa pagtanda. At hindi mo yan na-realize sa 3 taon nating pagsasama? Naging duwag ako at pinagsisihan ko lahat yun. Abby, alam mo ba kung gaano kahirap yung pinagdaanan ko after kong mag-propose sa'yo? Yung nakipag-break ka sa akin 1 week pagkatapos mong umuo sa proposal ko. 2 buwan na tayong wala, Abby. Sa 2 buwan na yon, halos araw-araw, gabi-gabi, iniisip ko kung ano bang nagawa ko. Kung may iba ka bang babae o lalaki. Ang hirap, Abby! Tapos ngayon, magpapakita ka sa akin, hihingi ka ng tawad kasi na-realize mong naging duwag ka lang? Sira ulo ka ba? Hindi ako gagawa ng excuse. Wala akong ibang sasabihin kundi, I'm sorry. Andito ako sa harap mo kasi ngayon, sigurado na ako sa sarili ko. Sigurado na akong ikaw lang ang gusto ko. So, gano'n na lang yun? Sasaktan mo ko, may kipag-break ka, tapos kapag okay ka na, sa tingin mo tatanggapin kita ng ganun-ganun lang? Hayaan mo lang akong patunayan yung sarili ko. Patunayan na nagbago na ako. Di ko alam, Abby. Di ko alam kung paano kita pagkakatiwalaan. Paano ako makasiguro na hindi ka ulit tatakbo sa oras na panghinaan ka ulit ng loob? Kasi naranasan ko na yung buhay na hindi kita kasama. At ayoko nang maulit yun. Kilala kita. Magaling ka sa salita pero kapag humirap yung sitwasyon, tumatakbo ka. Flor, please. I'm sorry. I'm sorry. I love you. Abby, umuwi ka na muna. Gusto kong makapag-isip. I'm sorry. I'm sorry, Flor. Sorry na, please. Sorry. Please, umuwi ka na. Umuwi ka na muna, please, Abby. Okay. Okay. I'm sorry. Sinabi nung simula pa lang, sana dati ba'y umiwas na. Ba't di mo inamin na meron ng iba? Sana dati ba'y sumuko na. Huwag mong sabihin hindi ako lumaban. Huwag mong sabihin hindi kita minahal. Alam ng Diyos, ginawa ko ang lahat para sa'yo, hindi pa rin sapat. Sa'kin, madali ba kong saktan? Ang mga takot ko'y dinagdagan. Pinaramdam mo sa'kin akong may mali sa bawat lihim na ikinubli. Huwag mong sabihin hindi ako lumaban. Huwag mong sabihin hindi kita minahal. Alam ng Diyos, ginawa ko ang lahat
Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Till death do us part. Mga kamorkada, tama ang narinig nyo. Nag-propose sa akin si Flor. Umoo ako kahit hindi pa naman talaga ako handa. At nung napangunahan ako ng kaba at anxiety, nakipag-break ako. Iniwan ko siya sa ere, pinaasa at sinaktan. Sa totoo lang, alam ko namang hindi ako deserving ng second chance, pero hindi ko rin siya kayang isuko. Hindi ko pala kayang mawala sa akin si Flor, kaya pagkatapos ng gabing yon, ay ginawa ko ang lahat ng pwede kong gawin para mabawi siya. Para bumalik siya sa akin. Lahat ng regalo, salita, serbisyo, lahat na, para lang makita niya na nagsisisi ako sa nagawa ko. Okay lang po ba kayo, ma'am? Opo. Basang-basa kayo ah. Ano ba yung dala nyo? Pagkain. Hello, Ate Apple? Ano na, natanggap mo na? Oo, andito na ako sa condo ni Flor. Okay, sabihin mo. May siyakoy din dyan. Okay, sige na. Mawawala na ako ng signal eh. Sasakay na ako ng elevator. Okay, sabihin mo kainin niya agad yung egg tart. Yes po. Sana talaga hindi ako pinagtitripan ni Ate Apple. Abby? Hi. Anong nangyari sa'yo? Ang lakas kasi ng ulan eh. Hindi, ibig kong sabihin, bakit ka nagpaulan para pumunta dito? Sabi kasi ni Ate Apple, nagka-chat daw kayo. Sabi mo raw namimiss mo yung siyakoy at egg tart. Okay. May kaibigan kasi ako na pabalik ng Manila galing Siargao, kaya nagpabili na ako. So, pumunta ka dito para bigyan ako ng siyakoy at egg tart? Thank you. You're welcome. Muna na ako. Gusto mo bang pumasok muna? Okay lang ba sa'yo yun? Oo naman. Okay. Towel? Thank you. Hindi mo ba hubarin yung jacket mo? Basang-basa ka, oh. Wala kasi akong shirt sa loob. As if naman hindi ko pa nakita lahat ng yan. Oh, t-shirt at shorts. Thank you. Saan ko pala pwedeng isampay ito? Sa loob na lang din ng CR. Okay. Tandaan pa ba yung t-shirt na yan? Oo naman. First date natin sa theme park. Tapos, binilhan mo ako niyan? Yep. Tapos, hinubad ko rin sa'yo nung gabi. Yep. Huhubarin ko ba ulit ngayon? Kung gusto mo. Gusto mo ba? Gusto ko. I missed you. I miss you. Alisin mo lahat. Shh. Baka marinig ka ng kapitbahay. Hayaan mo sila.
Tubig, Flor. Thank you. Ano yan? Alin? Yang ngiti sa mukha mo, para kang sira. Naku, humiga na. Antok ka na, no? Tabihan mo ako, please. So, ano nga yan? Wala, masaya lang ako. Ibig sabihin nito, okay na tayo, di ba? Abby, nasa kama kita at wala kang suot na kahit ano. Parang hindi mangyayari to kung galit pa rin ako sa'yo, di ba? Masyado bang mabilis kung aayain kitang pumunta sa amin? Please. Hindi ba mabibigla sila, tito? Wala sila doon. Nasa Sambales sila. Kina kuya. 1 buwan sila doon, tapos next month magbabakasyon naman sila sa Taiwan. Hindi ka kasama? Hindi na ako sasama. Mas gusto ko dito eh. Hindi mo kailangan magdesisyon ngayon Pwedeng next week o next month kung kailan mo gusto. Okay, game. Game? Game. Sa wakas, kami na ulit. Yun na ata ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Walang halong biro. Sino ba naman kasing mag-e-expect na mapapatawad niya pa ako? Dahil sa second chance na to, pinangako ko sa sarili ko na mas magiging mabuting partner ako. Lahat ng gusto niya, lahat ng kailangan niya, ibibigay ko. Aalagaan ko siya at mamahalin ko siya. Corny, di ba? Pero ganun kahalaga sa akin si Flor. Siya lang ang taong nakikita kong makakasama ko hanggang sa pagtanda. Excuse me, padaan. Mabigat tong dala ko. Ako na dyan, Ate Apple. Naku, wag na. Kaya ko na to. Ate Apple, bakit pinagbubuhat na mabibigat? Baka mamaya, masakit na naman ang likod mo niyan. Bakit kasi patayo-tayo ka lang dyan? Hindi mo kami tulungan ni Flor dito sa mga labada namin. Nagluluto ako sa loob eh. Anong niluto mo? Sinaing. Ang ulam? Wala pa. Naku, kang bata ka. Ikaw na nga dito. Tulungan mo tong girlfriend mong magsampay. Ako na magluluto sa loob. Thank you, Ate Flor. Ikaw mga galawan mo talaga. Ano? Umiiwas ka lang sa mga gawain eh. Hindi Iniisip ko lang kasi na... Na? Kapag lumapit ako sa'yo, wala tayong matatapos na kahit ano kasi gagawin ko lang to. Ang alin? Ito. Ano ba yan, Abby? Kung mamaya na tayo magsampay, tara muna sa kwarto. Aga-aga pa. Kumalma ka nga dyan. Ano naman? Mamaya na. Promise? Akala ko ba magsasampay kayo ng damit naglalandian lang kayo eh. Ito na nga. Si Ate Apple, minsan talaga daig pa si mama kong manermon eh. Ganyan talaga ang mga mayordoma. Di bale, kapag bumukod na tayo, wala namang morning sermon galing kay Ate Apple. At kailan naman kaya mangyayari yon? Soon? Kung bubukod ba tayo, saan mo gusto? Dito? Sa Maynila? O sa amin sa Pampanga? Ikaw bahala. Saan mo ba pinakagusto? Siyempre dito. O di dito tayo. Dito mismo? Siyempre hindi. Bubukod nga eh. Kausapin ko si Papa. Marami siyang kakilalang nagbebenta ng bahay. Afford ba natin yun? Sige, renta muna pala. Tapos, beach wedding? Akala ko gusto mo sa abroad. Kahit naman dun tayo magpakasal, di pa rin naman kikilalanin ng batas eh. So, dito na lang? Dito na lang. Ay nako, pumasok na nga lang kayong dalawa. Kumain na kayo! Hindi naman kayo nagsasampay eh. Nako lang. Tara na nga. Okay. Opo. Sige po. Uwi po ako dyan, ma. Ano raw nangyari? Sinugod daw sa ospital si ate. Hindi daw maganda yung lagay ng baby. Ilang buwan na ulit siyang buntis? 6 months pa lang. So, uuwi ka muna sa Pampanga? Oo, sorry babe, sorry talaga. Kailangan ako dun eh. Okay lang, ano ka ba?
Hindi naman kita pinagbabawalan. Ako na magbubook ng flight mo. Mag-impake ka na dyan. Okay, babe, saan ko ulit nalagay yung hoodie ko? Andyan lang, sa likod ng pinto. Tsaka inilipat ko nga pala yung mga toiletries natin doon sa likod ng salamin sa CR. Okay, thank you. Or yung jacket ko na lang gamitin mo. Hindi nalaban yung sa'yo eh. Sige. Itong isa kong sapatos ha, iwan ko na lang din dito. Sige. Yung parcel mo, hindi mo pa nabubuksan. Hindi mo ba gagamitin yung laman yan? Hindi naman. Dito na lang muna. Babalik din naman ako agad kapag okay na si ate. Okay. Kompleto na ba lahat ng gamit mo? Yeah. Feel ko okay na to. Okay. Nakapag-book na ako. 10:40 ng umaga yung flight mo bukas. Okay. Okay. Thank you. Kalma ka lang. Walang masamang mangyayari sa ate mo. Babe, thank you. Abi! Po! May parcel ka na naman, oh! Hindi sa akin yan, kay Flor yan. Kumusta na raw siya? Nasa Pampanga na ba? Hindi pa nagre-reply eh. Baka nagpapahinga pa. Anong oras na? Tulog mantika kasi yun eh. Baka nakatulog lang. Ayan. Tumatawag na ata. Si tita to eh. Yung mama ni Florence? Oo. Hello po, tita? Abi, okay ka lang? Po. Abi, ano nangyari? Tita, please wag kayong nagka-prank ng ganyan. Andito pa siya kaninang umaga. Abi, ano raw yun? Anong nangyari? Abi, ano ba yan? Si Flor daw. Si Flor na aksidente. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi agad nag-sink in sa akin yung balita. Ayokong maniwala pero kahit ilang beses kong sabihin sa sarili ko na masamang panaginip lang to, gigising at gigising pa rin ako sa katotohanan. Sa isang iglap, nawala sa akin si Flor at hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang balitang ito. Abi? Pinapatanong ni mama ni Flor kung may iba ka raw bang picture niya. Luma na raw kasi yung naiprint nila. Nasa laptop ko lahat. Pati kung alam mo raw ba kung asan yung susi ng kondo niya. Kukuha raw sila ng mga gamit ni Flor doon. Ako na lang kukuha. Pasabi na lang kay tita. Sigurado ka ba? Oo. Sasamahan kita. Sabihin ko luluwas tayo bukas ng madaling araw. Okay. Abi. Andito lang ako, ha? Thank you, Ate Apple. Ano raw kukunin natin? Yung paboritong sapatos daw ni Flor. Yung regalo sa kanya ng daddy niya. Alam mo ba kung alin yon? Yung nasa kahon na brown sa likod mo. Simula college, nasa kanya na yan eh. Hindi niya kayang itapon. Suot niya yan nung graduate siya. Suot niya sa first interview niya. Suot rin niya yan nung first day niya ng unang trabaho niya eh. Tsaka raw yung paborito niyang dress. Alam mo ba kung alin yon?
Ako na kukuha. Pakilagay na lang sa bag mo, Ate Apple. Ito ba yung regalo mo sa kanya dati? Oo, pinaayos pa niya yan sa mananahi dati kasi maluwag daw. Abby, okay ka lang ba talaga? Anong klaseng tanong naman yan, Ate Apple? Kung kailangan mong umiyak, iiyak mo lang ang lahat. Ayoko, magagalit sa akin yun eh. Ayaw na umiiyak ako dahil sa kanya. Ano pang pwede nating dalhin? Ano yan, Abby? Pambahay niyang damit. Kailangan ko lang ng yayakapin sa gabi. Tara na. Tara na. Condolences po. Nakikiramay po kami. Abby, tara na. Babalik pa tayo ng Siargao. Wait lang. Konting minuto pa. Abby, kailangan na nating umalis. Okay. Bye, babe. I love you. Akin na yung iba mong dala. Ako nang mag-aayos. Pauwi na rin daw dito ang mama at papa mo. Abby. Gusto mo bang dun sa kabilang kwarto muna matulog? Aayusin ko muna to. Ayoko. Andito pa lahat ng gamit niya eh. Andito pa yung parcel niya. Hindi pa niya nabubuksan. Yung tablet niya na 15% pa rin kasi hindi na-charge. Yung toothbrush niya, yung towel niya, yung jacket niya, andito pa rin. Yung pabango niya, andyan pa oh. Yung sapatos niya nakakalat pa rin kung paano niya iniwan. Buhay na buhay pa siya dito. Andito pa lahat. Kasi hindi ko kaya paniwala na nangyari ito lahat, Ate Apple. Hanggang ngayon, may parte sa akin na iniisip na babalik siya. Napapasok siya sa pinto. Kukunin niya yung jacket niya. I-charge niya yung tablet niya tapos higa siya sa tabi ko. Na lahat to, isang masamang panaginip lang. Pero hindi. Kahit hayaan kong nakakalat lahat ng gamit niya dito, hindi na siya babalik. Wala na siya, ate. Ang sabi niya sa akin dati, ayaw niya nakikita kung umiiyak dahil sa kanya, pero bakit ganun? Bakit siya umalis? Bakit ang sakit-sakit ditong ginawa niya? Tama na. Gisingin mo na ako, please. Ayoko nito. Hindi ito totoo. Please, sabihin niyo sa akin na hindi ito totoo. Abby. Magpapakasal kami. Lalakad pa kami sa altar. Ang dami pa namin gagawin. Ang dami pa. Tama na, Abby, tama na. Ate Apple, mahal na mahal ko siya. Mahal ko siya. Alam ko yun. At alam niya din yun. Mga kamorkada, kalahating dekada na ang nakalipas simula nung mamatay si Flor at hanggang ngayon, sobrang sakit pa rin. Minsan umaasa ako na papasok siya sa pinto para batiin ako. Minsan umaasa ako na sasabihin sa akin ni Ate Apple na prank lang lahat ng to. Pero hindi eh. Kailangan kong tanggapin na hindi na babalik ang taong pinakamamahal ko. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano ko kinaya ang 5 taon. Nung mga unang buwan na nawala siya, ilang beses kong sinubukang sumunod sa kanya.
Pero andito pa sila mama, si papa, si ate Apple. May mga tao pang kumakapit sa akin. Ngayon ay hindi ko na nakikita ang sarili ko na papasok pa uli sa relasyon. Hanggang ngayon ay nakay-floor pa rin ang puso ko. At siguro nga, hihintayin ko na lang na dumating ang araw na magkita ulit kami. Dito ko na po tatapusin ang aking storya. Maraming salamat po sa pakikinig. Lubos na gumagalang, Abby. Hawak mo ako, di pa makatayo, biglang panahon ay tumalon. Ako nang nagdedesisyon, hawak ka. Sa bawat paghinga ay humiling na bumalik sa kung paano tayo noon. Parang may kulang at naisip ko na kung nandito ka pa, lahat mas masaya. Pasensya na, di masanay na wala ka. Kung nandito ka pa, hindi mangangamba. Ramdam kita, pero sana nandito ka pa. Na parang di ka nawala, laging may kulang. At alam ko naman, kung nandito ka pa, lahat mas masaya. Pasensya na, di masanay na wala ka. Kung nandito ka pa, hindi mangangamba. Ramdam kita, pero sana nandito ka pa. Pasensya na, kinakaya kong wala ka. Kung nandito ka pa, lahat mas masaya. Pasensya na, kinakaya kong wala ka. Kung nandito ka pa, hindi mangangamba. Parang ang gaan, parang ang dali, na parang kaya kong itama ang mali. Mas masaya pag nandyan ka. Sana nga nandyan ka pa. Mahal kita at palaging nandito ka pa. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Till death do us part.